Ang kumpletong kagamitan sa loob ng isang ambulansya ay mahalaga para makapagsalba ng buhay. Alamin ang mga gamit nito sa tulong ng isang eksperto. Basically, ang isang ambulance talaga dapat is fully equipped and fully trained din ang mga members niya at crew ng isang ambulance. Kasi nga, hindi lang po pang transport ng ambulance. An ambulance is basically an emergency room on wheels, wherein lahat po ng gamot, lahat po ng swero, lahat po ng mga kailangan ibigay sa pasyente na kailangan niya para mabuhay or makasurvive sa nararamdaman niyang sakit, yun po dapat ang isang ambulance. The first compartment po, yung unang compartment po natin sa ambulance natin, dito po natin nilalagay yung main oxygen tank natin, yung pinaka-reserve po nating oxygen. Dito pong side, nandito po yung cardiac monitor natin na may defibrillator. Isa pong importanteng bagay po na hindi dapat nawawala sa ambulance, especially pag kailangan nating rumisponde sa mga cardiac arrest situations. Next po, ito po yung mga nasal cannula natin, mga face mask. Usually po ginagamit po, binibigay po natin sa mga nahihirapang huminga. At tandaan po natin dapat single use lang po or minsan lang po natin gagamitin. Dito po natin in-stock sa mga cabinet na to. Nandito rin po yung life-saving equipment natin, yung endotracheal tubes. Nandito po yung mga swero natin, dito po sa cabinet na to nakalagay. Nandito po lahat ng klase, iba-iba. Nandito naman po ang ating mga C-collars, ginagamit po natin sa mga vehicular accidents. Po, always tandaan din po natin dapat meron po tayo ng mga pang-monitor ng vital signs natin. We have our BP apparatus, we have your stethoscope, pang-monitor po ng blood pressure. We have our spine boards, we have our scoop stretcher. Very important po ito para ma-immobilize natin yung pasyente kapag we suspect spinal fracture po. Ang dapat pong ginagawa ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, pag nakarinig po ng sirena, dapat po tatabi sila sa daan, pero taking sure na ligtas din sila kung tatabi sila, na hindi po sila madidisgrasya. Isang panukalang batas ang nakabinbin ngayon sa Senado, ang Pre-Hospital Emergency Care Act of 2010. Layunin nito na mapangalagaan ng bawat mamamayan sa gitna ng peligro. Sinabi nating pre-hospital care, hindi lang basta-basta pre-hospital care. Pinag-uusapan natin is critical care, agaw buhay. So kung hindi ito maaalagaan ng maayos, hindi ma-address yung problema sa airway, sa breathing, sa circulation, in a few minutes, patay yung pasyente, hindi makakaabot ng buhay sa ospital. Testing vital sign niya, 80/50. Magkakaroon ng item sa gobyerno ang mga EMTs. No? Therefore, lahat ng area, provincial, regional, city, barangay, meron kang aasahang EMTs at ambulansya na talagang qualified sa area ninyo. Yun ang pinaka-goal nitong EMS Bill once na naitaguyod natin siya. No? Bibigyan natin ng standard ang ambulansya, bibigyan natin ng standard yung mga taong sasakay sa ambulansya at titingin ng pasyente para siguraduhin natin na kaya nilang bumuhay ng isang agaw buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.